hindi po kayo kasama pa." Ang mga salitang yon, sinabi sa kabilang linya ng kanyang anak na si Bianca, ay tila bombang sumabog sa pandinig ni Gregorio. Nabitawan niya ang hawak na cellphone. Mabuti na lang at sa ibabaw ng lumang silyang yari sa nara ito, bumagsak. Hindi niya narinig ang paglagapak nito. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang paulit-ulit na boses ni Bianca sa kanyang isipan. "Hindi po kayo kasama pa?" Parang huminto ang mundo ni Gorio. Ilang sandali siyang natulala, nakatingin sa kawalan. Sa ibabaw ng kanyang mesa, maingat na nakasalansan ang mga pasalubong na kanina lang ay buong pagkasabik niyang binabalot. Japanese cheesecake para sa kanyang mga apo, mga tsokolateng iba't iba ang lasa, isang pares ng magandang sapatos para kay Marco, ang kanyang manugang, at para kay Bianca, ang kanyang unikahiha, isang mamahaling winter coat na matagal na nitong hinihiling. Naamoy pa niya ang pagkabago nito. Hinaplos niya ang malambot na tela. Ito na sana ang unang beses niyang makikita ang snow. Sa edad na 65, ngayon lang niya mararanasang lumabas ng bansa. Isang pangarap na natupad, o iyon ang akala niya. Nanginginig niyang pinulot ang cellphone. Nandoon pa sa linya si Bianca. "Hello pa, nandyan pa po ba kayo?" Tanong ng boses na tila walang anumang emosyon. Malamig. Anak, anong ibig mong sabihin na hindi ako kasama?" Hirap na hirap si Gorio na buuin ang mga salita. May kung anong nakabara sa kanyang lalamunan. "Panaayos na po kasi namin. Para sa pamilya lang po namin. Alam niyo na, bonding time namin ni Marco at ng mga bata." Pamilya. Paulit-ulit na tumakbo ang salitang yon sa isip ni Gorio. "Pero, pamilya rin naman ninyo ako Gusto niyang isigaw. Ngunit walang lumabas na tinig mula sa kanyang bibig. Ang hindi maintindihan ni Gorio ay halos siya ang gumastos para sa biyaheng ito. Ang plane tickets, ang hotel, ang tour package, lahat ay kinuha mula sa perang pinaghirapan niya sa loob ng 40 taon bilang isang manager sa isang kumpanya ng tela. Ang tanging ambag ng mag-asawa ay ang pocket money daw ng mga ito. "Pa, sorry po talaga. Babawi na lang po kami sa inyo pagbalik namin." "Sige na po pa, final boarding na namin. Bye po." At namatay ang linya. Hindi man lang siya hinintay na makasagot. Hindi man lang binigyan ng pagkakataong magtanong pa. Ganoon na lang. Napaupo si Gorio sa silyang nara. Ang bigat sa kanyang dibdib ay parang isang dambuhalang bato. Tinitigan niya ang mga pasalubong sa mesa. Ang mga regalong inihanda niya ay parang mga batong humahampas sa kanyang dibdib. Nagpapaalala sa kanya ng isang katotohanang napakasakit tanggapin. Hindi siya kasama. Isa siyang estranghero sa pangarap na binuo niya para sa kanila. Habang nakatulala sa mga nakabalot na regalo, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang notifikasyon. Isang text message mula sa bangko. "Credit card transaction alert. A purchase of PHP 12,500,000 has been made at Ginza Steakhouse, Tokyo." Ang extension card ni Bianca. Napapikit si Gorio. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Hindi niya namalayan, isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang nanginginig na kamay. Nagsimula na pala ang selebrasyon nila. Isang selebrasyon na hindi siya imbitado. Dahil sa text na yon, tila may nagudyok sa kanyang buksan ng kanyang email. Ilang araw na rin niyang hindi ito tinitingnan. Hinanap niya ang pinakabagong credit card statement niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang kalakip na dokumento. Tiningnan niya ang mga listahan ng gastos, mga restaurant, mga shopping mall, mga online purchase. Halos lahat galing sa extension card ni Bianca. Nang makita niya ang kabuuang halaga sa dulo ng pahina, nanlamig ang kanyang mga kamay at nanikip ang kanyang dibdib. Isang halaga na katumbas ng ilang buwang pensyon niya. Isang halaga na sumasampal sa kanya sa katotohanang hindi lang siya basta iniwan. Ginagamit pa siya. Hindi nakatulog si Gorio ng gabing iyon.
Ang bawat pagpihit ng mga kamay ng lumang orasan sa pader ay parang martilyong pumupukpok sa kanyang sentido. Ang katahimikan ng bahay, na dati nagbibigay sa kanya ng kapayapaan, ngayon ay tila isang malaking espasyo na puno ng masasakit na tanong. Saan ako nagkamali? Saan ako nagkulang? Paulit-ulit niyang tinitingnan ang credit card statement sa screen ng kanyang cellphone. Hindi na niya binilang kung ilang beses. Bawat linya ay isang patalim na tumatarak sa kanyang puso. Mga mamahaling bag, mga sapatos na may tatak, mga hapunan sa mga restaurant na ni minsan ay hindi niya pa natikman, hindi niya maintindihan. Ang Bianca na pinalaki niya ay simpleng bata. Masaya na sa isang mangkok ng sorbetes. Tuwang-tuwa na kapag naipapasyal sa parke. Kailan pa ito nagbago? Kailan pa naging ganito kalamig ang kanyang unika hija? Napabuntong hininga siya ng malalim. Tumingala siya at napako ang kanyang tingin sa larawan sa pader. Ang larawan ni Althea, ang kanyang yumaong asawa, na nakangiti. Isang ngiting laging nagbibigay sa kanya ng lakas. Naalala niya ang huling mga araw nito sa ospital. Mahigpit ang hawak ni Althea sa kanyang kamay, nanghihina, ngunit may diin sa bawat salita. Goryo, ang anak natin, sabi nito sa kanya, humihingal. Huwag mo siyang pababayaan. Mahalin mo siya para sa ating dalawa. Pangako, mahal. Pangako, sagot niya habang lumuluha. Isang pangakong tinupad niya. Mula ng araw na yon, ibinuhos niya ang lahat para kay Bianca. Ang bawat sentimo ng kanyang sahod, ang bawat oras ng kanyang buhay. Hindi niya hinayaang maramdaman ni Bianca na may kulang. Siguro, iyon ang naging pagkakamali niya. Sobra-sobra ang kanyang ibinigay. Dahil sa pag-iisip sa asawa, tila may nagtulak sa kanyang tumayo. Naglakad siya papunta sa kanilang lumang aparador, kung saan nakatago ang mga alaala ni Althea. Gusto niyang makita muli ang mga lumang litrato, ang mga bagay na magpapaalala sa kanya ng masayang kahapon. Binuksan niya ang aparador. Sumalubong sa kanya ang amoy ng nakaraan, amoy ng lumang papel at pinatuyong bulaklak. Sa pinakailalim, sa likod ng mga album ng litrato, nandoon ang isang maliit na baul na gawa sa kahoy. Ang memory box ni Althea. Marahan niya itong inilabas at ipinatong sa kama. Ilang taon na rin mula nang huli niya itong buksan. Pinunasan niya ang alikabok sa ibabaw nito bago dahan-dahang itinaas ang takip. Nandoon ang mga paboritong gamit ni Althea, isang lumang rosaryo, mga tuyong bulaklak ng sampagita, at mga litrato nilang dalawa noong kanilang kabataan. Ngunit may isang bagay doon na ngayon lang niya muling napansin, isang sobrang naninilaw na nakatiklop ng maayos. Sa labas, nakasulat ang kanyang pangalan sa pamilyar na sulat kamay ni Althea. Para sa mahal kong Goryo. Nagtaka siya, hindi niya maalalang may iniwang sulat para sa kanya si Althea. Nanginginig ang mga kamay na binuksan niya ito. Mahal kong Goryo, kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. Huwag kang malulungkot ng sobra, ha? Alam kong malakas ka. Isinulat ko ito dahil may isang bagay na bumabagabag sa aking isipan. Ito ay tungkol sa ating Bianca. Nakikita ko kung paano mo ibinibigay ang lahat para sa kanya. Ang pagmamahal mo ay walang hanggan at iyon ang pinakamasayang bagay na maipapamana natin sa kanya. Pero natatakot ako, Goryo. Natatakot ako na baka sa sobrang pagmamahal mo, hindi na niya makita ang halaga ng mga bagay. Baka masanay siyang laging may nagbibigay at makalimutan niyang kailangan din niyang magsikap. Nakikita ko ang anino ni Marco sa likod niya. Mag-ingat ka sa kanya. Ang mga ngiti niya ay hindi laging totoo. Ang mga salita niya ay mas matamis pa sa pulot, ngunit maaaring may lason. Huwag mong hayaang bulagin ka ng pagmamahal mo sa kanya, Goryo. Huwag mong hayaang tapak-tapakan nila ang puso mo. Turuan mo siyang tumayo sa sarili niyang mga paa, kahit na masakit. Iyon ang tunay na pagmamahal. Iyon ang tunay na pag-aaruga. Mahal na mahal kita. Palagi.
Nagmamahal, Althea. Bawat salita ay parang isang gaon ng malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang natutulog na diwa. Tama si Althea. Tama siya sa lahat. Isinara ni Goryo ang sulat. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi na lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkamulat. Ang mga babala ng kanyang asawa mula sa nakaraan ay isang liwanag na tumagos sa kadiliman ng kanyang pagbubulag-bulagan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang kalungkutan sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na bago. Isang bagay na matigas at matatag. Determinasyon. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hindi na ang credit card statement ang tiningnan niya. Binuksan niya ang kanyang listahan ng mga kontak. Hinagilap niya ang numero ng dati niyang abogado. Matagal na mula nang huli silang mag-usap. Nang makita niya ang pangalan sa screen, Attorney David Reyes, hindi siya nag-atubili. Pinindot niya ang call button. Humihigop ng mainit na kape si Bianca sa balkonahe ng kanilang magarang hotel room sa Tokyo. Tanaw niya mula roon ang nagmamadaling mga tao at ang makukulay na ilaw ng syudad. Napangiti siya. Ito ang buhay na gusto niya. Maginhawa, maluho, at walang iniisip na problema. Ang ganda talaga dito, Hon, sabi niya kay Marco. Nakalalabas lang mula sa banyo. Suot ang isang puting bathrobe. Sana dito na lang tayo tumira. Lumapit si Marco at niyakap siya mula sa likod. Bakit hindi? Basta't nandyan si Papa para suportahan tayo, lahat posible. Bulong nito sa kanyang tainga, sabay halik sa kanyang pisngi. Natawa si Bianca. Ay nako, si Papa talaga. Medyo nagtampo yata kanina. Pero okay lang yun. Sandali lang naman magtampo yun. Alam mo na mahal ako nun. Siyempre naman, sino ba namang ama ang hindi magmamahal sa unikahisya niya? Sabi ni Marco. At saka para din naman sa kanya to. Para hindi na siya mapagod. Tayo na ang bahala sa lahat. All he needs to do is relax and enjoy his pension. May kung anong kiliti ang naramdaman ni Bianca sa sinabi ni Marco. Tayo ang bahala sa lahat. Magandang pakinggan. Pakiramdam niya ay isa siyang reyna. Mabilis na lumipas ang mga araw nila sa Japan. Puno ito ng shopping, pagkain sa mga mamahaling restaurant, at pagpo-post ng mga litrato sa social media. Sa bawat post niya, dumarami ang likes at comments mula sa kanyang mga kaibigan. Wow! Have family goals! Sana all! Ang swerte mo kay Tito Goryo, Bianca! Lalong lumaki ang kanyang ulo. Pakiramdam niya, karapat-dapat siya sa lahat ng ito. Ito ang bunga ng pagiging isang mabuting anak. Oh, iyon ang gusto niyang isipin. Pagka-uwi nila sa Pilipinas, dumaan muna sila sa isang high-end grocery store sa Antipolo para mamili. Habang itinutulak ni Marco ang cart na puno ng mga imported na pagkain at alak, abala naman si Bianca sa pagpili ng mga keso at cold cuts. Hon, kumuha ka pa ng isang bote ng wine na yun. Dadalaw daw sina Mami mamaya, sabi niya kay Marco. Sure, no problem, nakangiting sagot ni Marco. Pagdating sa counter, inilabas ni Bianca ang kanyang extension card, ang magic card na nagbibigay sa kanya ng lahat ng gusto niya. Buong kumpiyansa niya itong iniabot sa cashier. Insert card here, ma'am, sabi ng cashier. Ipinasok niya ang card. Nag-antay siya. Transaction declined. Napakunot ang noo ni Bianca. Ulitin mo nga, miss. Baka may problema lang sa machine niyo. Inulit ng cashier. Ganoon pa rin ang resulta. Decline po talaga, ma'am. Gusto niyo po itry ang ibang card? Naramdaman ni Bianca na namumula ang kanyang mga pisngi. May ilang tao na sa likod nila. Nag-aantay. Nakakahiya. Teka lang ha, sabi niya sa cashier, medyo inis na. Kinuha niya ang kanyang cellphone at mabilis na tinawagan ang numero ng kanyang ama. Isang ring lang, sinagot agad ito. Pa, bakit ayaw gumana ng card ko? Nakakahiya dito sa grocery. Nag-decline. Baka hindi niyo pa nababayaran? Sunod-sunod niyang tanong.
Walang bati-bati. Ilang segundong katahimikan ang sumagot sa kabilang linya. Pagkatapos, narinig niya ang boses ng kanyang ama. Isang boses na hindi niya pamilyar, kalmado, ngunit malamig. Pinutol ko na. Natigilan si Bianca. Ano? Anong pinutol mo na? Ang extension card mo, Bianca. Pinutol ko na. What? Bakit? Paano ako magbabayad dito? Nagsisimula ng tumaas ang kanyang boses. Hindi ko na problema yan, anak. Mag-asawa na kayo. May trabaho si Marco. Siguro naman, kaya ninyong bayaran ang pinamili ninyo. Hindi makapaniwala si Bianca sa kanyang naririnig. Pa, this is not funny. I-activate mo ulit yan. Ngayon din. Hindi na mangyayari yun, Bianca. Mag-usap na lang tayo pag-uwi ninyo. At ibinaba ni Goryo ang telepono. Nakatitig lang si Bianca sa kanyang cellphone, hindi makapaniwala. Lumapit si Marco. Anong nangyari, hon? Tanong nito. Si Papa. Pinutol daw niya yung card. Halos pabulong na, sabi ni Bianca. Puno ng galit at pagkalito. Nakita niya kung paano nagbago ang itsura ni Marco. Ang nangiti nito ay nawala. Napalitan ng isang madilim na ekspresyon. Tiningnan siya nito. Hindi na tulad ng dati. May kung anong kalkulasyon sa mga mata nito. May problema yata sa pag-iisip ang papa mo, sabi ni Marco sa isang seryoso at mababang boses. Hindi na to tama. Kailangan nating gumawa ng paraan. Pagdating ni Bianca at Marco sa bahay sa Antipolo, hindi galit ang kanilang ipinakita. Sa halip, dala nila ang isang maskara ng pag-aalala. Sinalubong ni Goryo ang mga ito sa sala. Umupo siya sa kanyang paboritong silyang nara, kalmado, habang pinagmamasdan ang bawat kilos ng dalawa. Pa, kumusta na po kayo? Nag-alala kami sa inyo. Malambing na sabi ni Bianca, sabay upo sa tabi niya at hawak sa kanyang kamay. Ang pagkakahawak ay malamig, walang init, walang damdamin. Maskara. Ito pala ang itsura ng pagkukunwari, naisip ni Goryo. Bakit nyo naman pinutol agad ang card pa? Sana sinabi nyo muna sa amin. Paano kung may emergency? Si Marco naman ang nagsalita sa isang boses na pilit pinatatag bilang haligi ng pamilya. Ayos lang naman ako at naisip ko, panahon na para matuto kayong tumayo sa sarili ninyong mga paa. Diretsong sagot ni Goryo habang nakatingin sa mga mata ng kanyang manugang. Nakita niya ang bahagyang pagkislot ng inis sa mga mata ni Marco, ngunit mabilis itong napalitan ng isang pekeng ng ngiti. Naalala niya ang sulat ni Althea. Ang mga ngiti niya ay hindi laging totoo. Pa, napansin po namin, parang nagiging makakalimutin na kayo nitong mga nakaraang araw. Malumanay na sabi ni Marco, baka po napapagod na kayo sa pag-aasikaso ng lahat. Baka na-stress na kayo sa mga bayarin, sa pera. Oo nga po, pa. Segunda ni Bianca. Kami na po sana ang bahala. Para makapagpahinga na po kayo. It's for your own good. Parang tinusok ng libu-libong karayom ang puso ni Goryo. Hindi niya inaasahan na ganito kabilis. Ganito katindi ang kanilang plano. Gusto na siyang isantabi. Gusto nang agawin ang lahat ng meron siya. Ngunit hindi siya nagpahalata. Sa halip, ipinakita niya ang itsurang gusto nilang makita. Isang matandang nalilito at nanghihina. Huminga siya ng malalim. Siguro nga, pagod na ako, sabi niya sa isang mahinang boses. Sige, pag-iisipan ko ang sinabi ninyo. Nakita niya ang pagliwanag sa mukha ni Bianca at ang mapanagumpay na sulyap ni Marco sa asawa nito. Akala nila, panalo na sila. Akala nila, nakuha na nila ang gusto nila. Kinabukasan, habang nasa trabaho ang dalawa, tahimik na umalis ng bahay si Goryo. Ngunit hindi siya nagpunta sa parke para maglakad-lakad. Nagpunta siya sa opisina ni Attorney David Reyes sa Makati. Goryo, mabuti tumawag ka sa lubong ng abogado. Ano ang maitutulong ko sa'yo? Ikinuwento ni Goryo ang lahat. Ang tungkol sa Japan, sa credit card, at sa masamang balak ng kanyang anak at manugang. Seryosong nakinig si Attorney Reyes.
Malinaw ang gusto nilang mangyari, Goryo. They will try to file for conservatorship. Susubukan nilang patunayan sa korte na wala ka na sa tamang pag-iisip para ikaw ay mapawalang bisa sa paghawak ng iyong mga ari-arian. At magagawa ba nila yon? Nag-aalalang tanong ni Goryo. Mahabang proseso yan at lalabanan natin. Ngunit may isang bagay na pinakakritikal, sabi ng abogado, sabay turo sa isang folder sa kanyang mesa. Ang bahay sa Antipolo, ito ang pinakamalaki mong asset. Ito ang puntirya nila. Kung gusto mong protektahan ang sarili mo at ang mga pinaghirapan mo, kailangan nating gumawa ng hakbang. Ngayon na. May mga inilahad na opsyon ng abogado, ngunit iisa lang ang pinakapraktikal at pinakamalakas na depensa. Pag-uwi ni Goryo ng hapong yon, mabigat ang kanyang puso ngunit buo ang kanyang loob. Alam na niya ang dapat gawin. Pumasok siya sa kanyang silid, kinuha ang cellphone at tinawagan ang isang numerong matagal na niyang hindi natatawagan. Ang numero ng kanyang matalik na kaibigan, ang kanyang kumpadre, ang ninong ni Bianca. Kumpadreng Delphine, sabi niya nang sagutin ang tawag. Goryo? Kumpadre, napatawag ka. Kamusta? Masayang bati sa kabilang linya. Nabasag ang boses ni Goryo. Delphine, kailangan ko ng tulong mo. Ikinuwento niya ang lahat. Walang labis, walang kulang. Sa bawat salita niya, ang masayang boses ni Delphine ay napalitan ng seryosong katahimikan. Nang matapos si Goryo, ilang sandali itong hindi nagsalita. Pagkatapos, isang boses na matigas at puno ng awtoridad ang kanyang narinig. Ang boses ng isang retiradong pulis. Tutulungan kita, kumpadre. Huwag kang mag-alala. Oras na para turuan ng leksyon ang inaanak ko. 2 araw ang lumipas. Ang katahimikan sa bahay sa Antipolo ay tila isang manipis na yelong anumang oras ay maaring mabasag. Si Bianca ay umiiwas tumingin sa kanyang ama. Sa tuwing nagkakasalubong sila, ngingiti lang ito ng pilit at iiwas din agad ng tingin. Mayroong isang maliit na tinig sa kanyang kalooban na nagsasabing mali ang kanilang ginagawa. Ngunit mabilis itong pinatatahimik ng mas malakas na boses ni Marco. Para rin naman sa kanya to, Hon. Paulit-ulit na sabi ni Marco, tuwing gabi, bago sila matulog. Pinoprotektahan lang natin siya sa mga taong maaaring manamantala sa kanya. At syempre, pinoprotektahan din natin ang kinabukasan ng mga anak natin. Ang mga salitang kinabukasan ng mga anak natin ay sapat na para burahin ang anumang pag-aalinlangan sa isip ni Bianca. Kinukumbinsin niya ang sarili na tama ang kanilang ginagawa, na ito ay isang akto ng pagmamahal, hindi ng kasakiman. Isang umaga, habang nag-aalmusal, inilapag ni Marco ang isang manipis na folder sa harap ni Goryo. May appointment po tayo mamaya kay Dr. Alcaraz. Kaibigan ko po siya, isang psychiatrist. Para lang po sa isang simpleng check-up para masigurado nating maayos ang lahat. Paliwanag ni Marco sa pinakamalumanay niyang boses. Tiningnan ni Goryo ang folder. Pagkatapos ay tumingin siya kay Bianca na nakayuko at kunwari abala sa kanyang pagkain. Sige, simpleng sagot ni Goryo. Nagulat si Bianca sa bilis ng pagsang-ayon ng ama. Inangat niya ang kanyang ulo. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Goryo. Isang tingin na puno ng pagkadismaya. Isang tingin na tila tumatagos sa kanyang kaluluwa. Mabilis siyang umiwas. Sa kabilang banda, napangiti si Marco. Great! Susunduin po namin kayo ni Bianca mamayang tanghali. Nang hapong yon, dinala nga nila si Goryo sa isang klinik sa isang mataas na gusali sa Ortigas, ang kaibigan ni Marco na si Dr. Alcaraz ay isang lalaking nasa edad 40. May suot na mamahaling salamin at may ngiting hindi abot sa kanyang mga mata. Habang kinakausap ng doktor si Goryo sa loob ng opisina nito, naiwan sina Bianca at Marco sa waiting area. Hindi mapakali si Bianca. Hon, parang hindi yata tama to, sabi niya kay Marco. Kinakabahan ako. Relax, Hon. This is just a formality.
Isang simpleng pag-uusap lang, sagot ni Marco, abala sa pag-scroll sa kanyang cellphone. Trust me, this is for the best. Sa loob ng kwarto, kalmadong sinasagot ni Goryo ang lahat ng tanong ng doktor tungkol sa kanyang mga alaala, sa mga araw, sa mga numero. Malinaw at matalas ang kanyang isip. Bahagyang napapakamot sa ulo ang doktor. Ang taong nasa harap niya ay hindi tugma sa sintomas na paunang ikinuwento sa kanya ni Marco. Habang nagaganap ang check-up na yon, may isang ibang mahalagang pagpupulong na nangyayari sa opisina ni Attorney Reyes sa Makati. Nakahain sa ibabaw ng malaking mesa ang mga dokumento. Deed of Absolute Sale, Certificate Authorizing Registration, iba't ibang papeles na may kinalaman sa pagsasali ng isang ari-arian. Magkatabing nakaupo si Goryo at ang kanyang kumpadreng si Delphine. Maingat nilang pinipirmahan ang bawat pahina, ang bahay at lupa sa Antipolo, ang bunga ng 40 taong pagpapagal ni Goryo. Ang tahanan kung saan lumaki si Bianca ay legal nang naibenta sa pangalan ni Delphine Reyes. Walang pag-aalinlangan sa kamay ni Goryo habang pumipirma. May kirot, ngunit mas nangingibabaw ang determinasyon. Ito na ang huling baraha, ang tanging paraan para iligtas ang sarili at bigyan ng leksyon ang mga taong minahal niya ng sobra. Tapos na, sabi ni Attorney Reyes matapos selyuhan ang mga dokumento. Tumingin siya kay Goryo. Handa na ang lahat, Goryo. Sa isang linggo, alinsunod sa ating plano, magsisimula na ang paglilipat. Tumango si Goryo. Nakahinga siya ng maluwag sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw. Isang maluwag na hininga na may kasamang lungkot. Paglabas niya ng klinik ni Dr. Alcaraz, sinalubong siya ni Bianca. Pa, kamusta po? Tanong nito. May bakas ng pagkabalisa sa muka. Tiningnan ni Goryo ang kanyang anak. Ang anak na minsan niyang kinarga, tinuruang magbisikleta at inalagaan kapag may sakit. Ngayon, kaharap niya ito, naghihintay ng resulta na magpapatunay na siya ay si Rana. Ngumiti si Goryo, isang nangiting pagod. Ayos lang anak, ayos lang ako. Ang araw na yon ay nagsimula tulad ng karaniwang araw. Maagang umalis sina Bianca at Marco para pumasok sa kani-kanilang trabaho. Nagpaalam si Bianca sa ama ng isang mabilis na bye pa, habang si Marco naman ay tumangulang. Wala silang kamalay-malay na yon na ang huling pagkakataon na aalis sila sa bahay na yon bilang mga residente. Pagkaalis ng kanilang sasakyan, pumasok si Goryo sa loob at kinuha ang kanyang cellphone. Isang tawag lang ang ginawa niya. Handa na, sabi niya sa kabilang linya. Hindi nagtagal, isang malaking moving truck ang huminto sa tapat ng bahay. Bumaba mula rito ang 5 lalaking nakauniporme. Sinalubong sila ni Goryo sa pintuan. Magandang umaga po. Kayo po ba si Sir Goryo Mendoza? Tanong ng leader ng grupo. Ako nga. Tuloy kayo. Ipinakita ni Goryo sa mga movers ang lahat ng dapat ilipat. Ang mamahaling sofa, sets sa sala, ang flat screen TV na nakakabit sa pader, ang dining set na gawa sa mahogany, ang king-size bed sa master's bedroom. Lahat ng gamit nina Bianca at Marco. Lahat po ng gamit sa master's bedroom, sa kwarto ng mga bata, at lahat ng appliances dito sa baba. Ililipat po yan lahat sa address na ibinigay ko. Mahinahong utos ni Goryo. Nagkatinginan ang mga movers, tila nagtataka. Ngunit trabaho ay trabaho. Nagsimula silang magbuhat. Bawat gamit na inilalabas sa pinto ay parang isang piraso ng alaala na binibitawan ni Goryo. Naalala niya kung gaano kasaya si Bianca nung binili nila ang sofa set na yon. Naalala niya ang Pasko kung kailan iniregalo niya sa kanila ang tivo. Masasayang alaala na nabahira na ngayon ng sakit at pagkadismaya. Pinakamabigat para sa kanya ang pagpasok sa dating kwarto ni Bianca na ngayon ay kwarto na ng kanyang mga apo. Nakita niya ang mga laruan na nakakalat sa sahig, ang mga munting damit sa aparador. Para sa kanila,
Para sa mga inosenteng bata, ginagawa niya ito. Kailangang matuto ang kanilang mga magulang ng isang leksyong hindi itinuturo sa eskwelahan. Huminto siya sa tapat ng isang picture frame sa tabi ng kama. Isang larawan ni Bianca noong ito'y 5 taong gulang. Nakangiti habang yakap-yakap ang isang teddy bear. Kinuha niya ang larawan. Ito lang ang tanging bagay na hindi niya ipinabitbit. Itinabi niya ito sa kanyang bulsa. Pagkatapos ng halos 3 oras, ang bahay ay tila hinubaran. Ang sala ay maluwag at umaalingaw-ngaw. Ang master's bedroom ay walang laman, kundi ang mga anino sa pader. Ang tanging naiwan ay ang mga gamit sa kwarto ni Goryo at ang mga lumang kasangkapan sa kusina. Maya-maya, dumating ang isang pamilyar na sasakyan. Bumaba mula rito ang kanyang kumpadreng si Delphine, dala ang isang bayong ng mga prutas. "Kumpadre," bati nito, "kamusta ang operasyon?" "Ayos lang, Delphine. Malapit nang matapos," sagot ni Goryo. Isang mapait na ngangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Mabuti. Nandito ako para siguraduhing magiging maayos ang lahat mamaya." Umupo si Delphine sa isang lumang silya sa kusina. Nagtimpla si Goryo ng kape. Nag-usap sila ng mga bagay na walang kinalaman sa problema, mga alaala ng kanilang kabataan. Isang paraan upang pagaanin ang mabigat na atmosfera. 5:00 ng hapon, umuusok pa ang kanilang mga tasa ng kape nang biglang tumunog ang cellphone ni Goryo. Hindi niya ito sinagot. Ilang sandali pa, ang telepono naman sa bahay ang nagring. Hinayaan lang din nila ito. Alam ni Goryo kung sino ang tumatawag. Sa kanyang opisina sa Makati, hindi mapakali si Bianca. Paulit-ulit niyang tinatawagan ang cellphone ng ama, ngunit walang sumasagot. Tinawagan niya ang landline nila sa bahay. Ganoon din. Bakit kaya ayaw sumagot ni Papa? Kinakabahang tanong niya sa kanyang sarili. Biglang pumasok sa isip niya ang isang masamang ideya. Paano kung may nangyari sa kanya? Paano kung inatake sa puso? Sa gitna ng kanyang pag-aalala, biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang hindi rehistradong numero. Sinagot niya ito. "Hello, Bianca? Si Aling Nena ito, yung kapitbahay ninyo." "Ay, Aling Nena, napatawag po kayo." "Nagtataka lang kasi ako, anak. Kanina pa kasing umaga may moving company dyan sa bahay ninyo. Naghakot ng mga gamit. Aalis na ba kayo? Saan kayo lilipat?" Nanlamig ang buong katawan ni Bianca. Ang tibok ng kanyang puso ay biglang bumilis. Ano po? Moving company?" "Oo, malaking truck. Kakalis lang nga kanina. Kaya nga ako tumawag. Akala ko aalis na kayo. At hindi man lang nagpapaalam." Hindi na narinig ni Bianca ang mga huling sinabi ni Aling Nena. Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Isa lang ang pumasok sa isip niya. Si Papa. Mabilis niyang kinuha ang kanyang bag at tumakbo palabas ng opisina. Hindi na nagpaalam sa kanyang boss. Tinawagan niya si Marco. "Hon, umuwi ka na. Ngayon din. May ginawa si Papa." Sigaw niya sa telepono habang nagmamadaling pumara ng taxi. Halos sabay na dumating ang sasakyan ni Marco at ang sinasakyang taxi ni Bianca sa tapat ng kanilang bahay. Pareho silang nagmamadaling bumaba. Ang tahimik na itsura ng bahay at ang kawalan ng anumang sasakyan sa garahe ay nagdulot ng matinding kaba sa kanilang mga dibdib. "Anong nangyayari, Bianca?" Pasigaw na tanong ni Marco, puno ng pag-aalala at inis. "Hindi ko alam." "Halika, bilisan natin." Tinulak ni Bianca ang pintuan. Hindi ito nakalock. Pumasok sila sa loob at isang nakakabinging katahimikan at isang nakakagulat na tanawin ang sumalubong sa kanila. Walang laman. Ang sala kung saan dati nakatayo ang kanilang magagarang sofa at entertainment center ay isa na ngayong malawak na espasyo. Ang pader kung saan nakasabit ang kanilang 60-inch TV ay blanko. Ang lugar ng kanilang dining set ay bakante. "Ano to?" Sigaw ni Marco.
Ang boses ay umalingaw-ngaw sa walang lamang kabahayan. Mabilis na tumakbo si Bianca paakyat ng hagdan. Ang bawat hakbang niya ay parang may bigat na 1 tonelada. Sumunod si Marco sa likod niya. Ang kanilang master's bedroom, ang kanilang sanktuaryo, ay hinubaran. Wala ang kama, wala ang aparador, wala ang salamin, wala ang lahat. Pati ang mga kurtina sa bintana ay wala na. Napasandal si Bianca sa pader. Ang kanyang mga binti ay tila nawalan ng lakas. Hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Parang isang masamang panaginip. Papa! Papa! Nasaan kayo? Umiiyak na sigaw ni Bianca. Ang kanyang boses ay puno ng takot at pagkalito. Isang pamilyar na boses ang sumagot mula sa ibaba. Nandito kami sa kusina. Nagkatinginan sina Bianca at Marco bago nagmamadaling bumaba. Sa kusina, naabutan nila si Goryo at ang kumpadre nitong si Delphine, kalmadong umiinom ng kape sa lumang lamesa. Ang itsura ng dalawa ay payapa. Taliwas na taliwas sa nag-aalab na damdamin ni Bianca at Marco. Papa, ano ang ibig sabihin nito? Nasaan ang mga gamit namin? Halos histerikal na tanong ni Bianca. Ang mga gamit ninyo, mahinahong sagot ni Goryo, ay nasa isang storage unit sa Pasig. Bayad na yon para sa 3 buwan. Ito ang susi at address. Inilapag ni Goryo ang isang susi at isang piraso ng papel sa mesa. Storage unit? Bakit? Si Marco naman ang sumigaw. Anong karapatan mong gawin to? Nababaliw ka na ba talaga? Sa puntong yon, tumayo si Delphine. Hinarap niya si Marco. Dahil sa pagiging retiradong pulis, may awtoridad sa kanyang tindig at boses. Wala kang karapatang sigawan ang kumpadre ko sa loob ng bahay ko. Natigilan si Marco. Anong bahay mo? Anong pinagsasabi mo? Inilabas ni Delphine ang isang folder mula sa kanyang tabi. Kinuha niya mula roon ang isang dokumento at inilapag ito sa mesa. Ito ang titulo ng bahay at lupa na ito, nakapangalan sa akin. Binili ko ito mula kay Goryo noong 1 linggo. Legal at malinis. Parang binagsakan ng langit at lupa si Bianca. Ang kanyang mga mata ay lumipat-lipat mula sa titulo kay Ninong Delphine at sa kanyang ama. Pero, hindi maaari, nauutal niyang sabi. Nababaliw na kayo. Mga matatandang hukluban. Sigaw ni Marco, hindi na mapigilan ang sarili. Akma siyang susugod kay Goryo, ngunit mabilis siyang hinarang ni Delphine. Subukan mo. May pagbabantang sabi ni Delphine. Isa pang masamang salita. At dito ka sa kusina matutulog. Sa loob ng selda. Tumingin si Goryo sa kanyang anak. Ang mga mata niya ay puno ng sakit, ngunit wala ng luha. Ito ang hiniling ninyo, Bianca. Sabi niya, ang boses ay basag. Isang pamilya na wala ako. Isang buhay na kayo lang ang masusunod. Heto na. Magsimula na kayo. Inilapag ni Goryo ang isang sobrang puno ng pera sa tabi ng susi. Ito na ang huling tulong na maibibigay ko. Pagkatapos nito, wala na. Pagkasabi noon, tumalikod si Goryo at nagsimulang maglakad papalabas ng kusina, papalayo sa kanila. Ang pagtalikod na yon ay tila isang senyales na nagpabagsak sa lahat ng kontrol ni Marco. Dahil wala na siyang makuhang pakinabang, ang lahat ng kanyang galit ay ibinaling niya sa nag-iisang taong nasa tabi niya. Humarap siya kay Bianca, ang kanyang mukha ay puno ng puot. Wala kang kwenta, sigaw niya dinuduro ang asawa. Kasalanan mo to. Kung naging mas matalino ka sana, anong gagawin natin ngayon? Saan tayo titira? Sa unang pagkakataon, nakita ni Bianca ang tunay na mukha ng lalaking pinakasalan niya. Walang pagmamahal, walang pag-aalala. Tanging kasakiman at paninisi. Ang bahay na nawala, ang mga gamit na nawala, ang pera na nawala. At ngayon, ang pagmamahal na akala niya ay totoo, ay nawala rin.
Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng walang lamang bahay, nanginginig, umiiyak, at ganap na nag-iisa. Isang lumang pickup truck lang ang dala ni Goryo. Sa likod nito ay ang iilang kahon na naglalaman ng mga damit niya, mga gamit sa kusina, at ang memory box ni Althea. Walang mamahaling kasangkapan. Tanging ang mga bagay na tunay na maahalaga sa kanya. Habang papalayo ang kanyang sasakyan sa Antipolo, sinulyapan niya sa huling pagkakataon ang bahay sa kanyang rearview mirror. Ang bahay na itinayo niya mula sa kanyang mga pangarap. Ang bahay kung saan niya pinalaki ang kanyang nag-iisang anak. Ang bahay na naging saksi sa kanyang kaligayahan. At ngayon, sa kanyang pinakamalalim na kabiguan, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya. May kirot, ngunit kasabay nito ay isang pakiramdam ng kalayaan. Tila isang mabigat na kadena ang natanggal mula sa kanyang mga balikat. Ang biyahe papuntang Batangas ay mahaba at tahimik. Tanging ang tunog lang ng makina ng sasakyan at ang mga lumang kanta mula sa radyo ang kanyang kasama. Bawat kanta ay tila may dalang alaala. Isang kundiman ang tumugtog. Naalala niya kung paano niya ito kinakanta kay Althea noong sila'y magkasintahan pa. Napangiti siya ng mapait. Kung nandito ka lang, mahal, siguro hindi hahantong sa ganito. Pagkatapos ay isang masiglang kanta mula sa dekada 90. Biglang pumasok sa isip niya ang isang maliwanag na alaala. Si Bianca, mga 8 taong gulang, nakatayo sa ibabaw ng kama, gamit ang isang suklay bilang mikropono habang sinasabayan ng kantang iyon. Ang tawa niya ay musika sa kanyang pandinig. Napapikit si Goryo ng mariin. Bakit kailangang bumalik ng mga alaalang yun ngayon? Bakit kailangan siyang pahirapan pa ng nakaraan? Tama ba ang ginawa niya? Paulit-ulit na tanong sa kanyang isipan. Ang isang bahagi niya ay nagsasabing, oo, ito ang nararapat. Ngunit ang puso niya, ang puso ng isang ama, ay sumisigaw sa sakit. Paano magagawang talikuran ng isang ama ang sarili niyang dugo at laman? Kahit gaano pa kasakit ang ginawa nito sa kanya, ang anino ni Bianca bilang isang munting bata, ang batang inalagaan niya, minahal at pinrotektahan, ay isang multo na hindi kailanman lilisan sa kanyang puso. Ngunit habang tinatahak niya ang kahabaan ng South Luzon Expressway, unti-unting napapalitan ng mga puno at malalawak na bukirin ang nagtataasang mga gusali. Tila kasabay ng pagbabago ng tanawin ay ang dahan-dahang pagbabago ng bigat sa kanyang dibdib. Ang hanging pumapasok sa bintana ng kanyang pickup ay may dalang amoy ng kalayaan. Amoy ng bagong simula. Matapos ang ilang oras na biyahe, narating niya ang isang maliit na baryo sa tabi ng dagat sa Batangas. Ang bahay na kanyang uupahan ay simple lang. Gawa sa kahoy at kawayan, may maliit na beranda na nakaharap sa dagat. Hindi ito magarbo tulad ng bahay sa Antipolo, ngunit meron itong isang bagay na matagal nang wala roon. Kapayapaan. Habang ibinababa niya ang kanyang mga gamit, nilapitan siya ng 2 lalaki. Isang matanda at isang binatilyo, parehong may amoy dagat at balat na sunog sa araw. Magandang hapon po, Etay. Kayo po ba ang bagong lipat dito? Magalang na tanong ng mas matanda. Ako nga ho. Goryo po. Sagot niya, sabay lahad ng kamay. Lito po. At ito si Pepe, anak ko. Sabi nito sabay kamay. Naku, halika at tutulungan na namin kayo. Huwag na kayong mahiya. Dito sa atin, pamilya ang turingan. Walang pag-aalinlangan, walang hinihintay na kapalit. Kinuha ni namang Lito at Pepe ang mas mabibigat na kahon at ipinasok sa loob. Ang simpleng kabaitan na ipinakita ng mga estranghero ay tila isang balsamong humaplos sa mga sugat sa puso ni Goryo. Nang gabing iyon, umupo si Goryo sa kanyang beranda. Hawak ang isang tasang mainit na kape. Pinanood niya ang dahan-dahang paglubog ng araw sa kanluran. Ang kulay kahel at lila na kalangitan ay isang obrang hindi kayang tumbasan ng anumang yaman. Dito,
Sa harap ng payapang dagat, naramdaman niya ang kapayapaan na matagal nang ninakaw sa kanya. Dito, hindi siya ang papa na hingian ng pera. Siya si Goryo. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang sapat na yon. Habang ninanamnam niya ang katahimikan, biglang umilaw at nag-vibrate ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na mesa. Nag-atubili siyang tingnan ito. Isang bahagi niya ay ayaw nang hayaang guluhin ng nakaraan ang kapayapaang kapapanimula pa lang niya. Ngunit sa huli, kinuha niya ito. Isang text message mula kay Attorney Reyes. Goryo, Marcos Legal Counsel tried to contact me. He's asking if the sale of the property can be nullified on grounds of undue influence. I told him to talk to his own lawyer and prepare for a fight. Napatitig si Goryo sa screen. Ang payapang dagat sa kanyang harapan ay tila biglang umalon. Ang nakaraan ay kumakatok at ang kapayapaang kanyang natagpuan ay muling sinusubok. Ang mga sumunod na araw para kay Bianca ay isang bangungot na naging katotohanan. Pagkatapos ng gabing iyon, tuluyan siyang tinalikuran ni Marco. Kinuha nito ang sobre ng perang iniwan ni Goryo, isinilid sa bulsa at sinabing, "Bahala ka na sa buhay mo. Tapos na tayo." Umalis ito na parang walang anumang pinagsamahan. Naiwan si Bianca na walang-wala. Nakitira siya pansamantala sa isang maliit at masikip na apartment na inuupahan ng isa niyang kaibigan. Ang mga mamahalin niyang damit at bag na dati simbolo ng kanyang estado sa buhay ay nakatambak lang ngayon sa isang sulok ng kwarto, tila mga basurang walang halaga. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kinailangan niyang magtrabaho para mabuhay. Hindi sa isang malamig na opisina na may magandang posisyon, kundi sa isang maliit na karinderya bilang isang tagasilbi at tagahugas ng pinggan. Ang dati makikinis niyang mga kamay ay naging magaspang. Ang kanyang likod ay laging masakit sa pagtatapos ng araw. Ang init mula sa kusina at ang amoy ng sebo ay laging nakadikit sa kanyang damit. Isang araw, may pumasok na isang dati niyang kakilala sa karinderya. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Bianca ang gulat at panghuhusga sa mga mata nito bago ito mabilis na umiwas ng tingin at lumabas. Nang gabing iyon, sa kanyang maliit na higaan, hindi niya napigilang umiyak ng tahimik. Hindi ang hirap ng trabaho o ang kahihiyan ang kanyang iniiyakan. Ang iniiyakan niya ay ang mga alaala. Naalala niya kung paano siya ipinagluluto ng kanyang ama ng paborito niyang sinigang sa tuwing siya'y nalulungkot. Naalala niya ang mga gabing hinihintay siya nito kahit anong oras siya umuwi para lang masiguradong ligtas siya. Naalala niya ang mga ngiti nito, mga ngiting totoo, walang halong pagkukunwari sa tuwing masaya siya. Ang mga bagay na yon na dati hindi niya pinapansin, ngayon ay parang mga gintong nawala sa kanya. Ang pagmamahal na walang kondisyon, na walang hinihintay na kapalit. Isang pagmamahal na tinapakan at binaliwala niya. Ang pagsisisi ay parang isang laso na unti-unting kumakain sa kanyang pagkatao. Hindi na niya kaya. Kailangan niyang makita ang kanyang ama. Hindi para humingi ng pera, hindi para bawiin ang bahay, kundi para humingi ng tawad. Ngunit paano? Itinapon niya ang papel na may address ng storage unit. Wala siyang anumang kontak sa kanya. Isa lang ang naisip niyang paraan. Nanginginig ang mga kamay at nilamon ang lahat ng kanyang pride. Tinawagan niya ang kanyang ninong Delphine. "Ninong," halos pabulong niyang sabi, nang sagutin nito ang tawag. "Bianca!" Malamig na tugon sa kabilang linya. "Ninong, patawad po sa lahat. Alam ko po wala akong karapatan pero parang awa niyo na po. Kailangan ko lang pong malaman kung nasaan si Papa. Gusto ko lang po siyang makita." Ilang segundong katahimikan. Akala ni Bianca ay ibababa na nito ang telepono. Ngunit nagsalita itong muli. "Ite-text ko sa iyo ang address.
Kung ano man ang gagawin mo, Bianca, sana natuto ka na. Kinabukasan, sakay ng isang bus na biyaheng Batangas, tinanaw ni Bianca ang mga nagdadaang tanawin. Bawat kilometrong lumalayo sa Maynila ay parang isang hakbang palayo sa dati niyang buhay. Narating niya ang maliit na baryo sa tabi ng dagat. Nagtanong-tanong siya hanggang sa may magturo sa kanya sa isang simpleng bahay na kahoy. Mula sa malayo na tanaw niya ito, ang kanyang ama. Nakaupo ito sa beranda, kausap ang ilang mangingisda, at siya ay tumatawa. Isang tawa na malutong at masaya. Isang tawang matagal na niyang hindi nakikita sa mukha nito noong kasama pa nila ito sa Antipolo. Mukha itong payapa, mukha itong masaya. Natigilan si Bianca. Bigla niyang naisip, paano kung ang pag-alis niya sa buhay nito ang dahilan ng kapayapaan niya ngayon? Paano kung ang pagbabalik niya ay gugulo lang ulit sa lahat? Ngunit kailangan niyang subukan. Dahan-dahan siyang naglakad palapit. Ang bawat hakbang ay mas mabigat kaysa sa nauna. Huminto siya ilang metro ang layo mula sa kinauupuan ng mga ito. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Tinipon niya ang lahat ng natitira niyang lakas ng loob. Papa? Ang boses niya ay mahina at nanginginig. Halos kinain ng hangin mula sa dagat. Ngunit narinig siya ni Goryo. Dahan-dahan itong lumingon sa kanyang direksyon. Ang ngiti sa mga labi nito ay unti-unting naglaho, napalitan ng gulat at isang emosyong hindi mabasa ni Bianca. Ang pagtawa sa pagitan ni Goryo at ng kanyang mga bagong kaibigan ay biglang naputol. Ang masayang hangin ay napalitan ng isang mabigat na katahimikan. Napansin ng mga mangingisda ang biglaang pagbabago sa kapaligiran. Nagkatinginan sila at sa isang hindi sinasabing pagkakaunawaan, dahan-dahan silang tumayo. Sige ho, Mang Goryo, mauna na kami. May aasikasuhin pa kami sa mga lambat, sabi ni Mang Lito, sabay tapik sa balikat ni Goryo. Tumangulang si Goryo, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa nanginginig na figura ng kanyang anak. Nang sila na lang dalawa ang naiwan, ang tanging maririnig ay ang banayad na hampas ng mga alon sa dalampasigan. Ang tunog na dati nagbibigay ng kapayapaan kay Goryo ay tila naging isang malungkot na himig. Dahan-dahang lumapit si Bianca. Bawat hakbang ay isang pakikibaka laban sa kahihiyan at takot. Nang nasa harap na siya ng kanyang ama, hindi na niya napigilan ang kanyang mga tuhod. Lumuhod siya sa buhanginan. Papa, nagsimula siyang humikbi. Ang mga salita ay hirap lumabas sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Papa, patawad po. Patawarin niyo po ako. Tumingin si Goryo sa kanyang anak na nakaluhod. Ang galit na matagal niyang kinimkim, ang sakit na halos dumurog sa kanya ay biglang naglaho. Ang nakikita niya ngayon ay hindi ang suplada at maluho niyang anak. Ang nakikita niya ay ang kanyang munting Bianca, sugatan at nawawala. Umupo siya sa gilid ng beranda para maging kapantay nito. Hinawakan niya ang balikat ni Bianca. Tumayo ka dyan, anak. Mahinang sabi niya. Umiling si Bianca. Patuloy ang pag-agos ng mga luha. Hindi po, pa. Dito lang po ako. Hindi po ako aalis hanggat hindi niyo ako napapatawad. Alam ko pong wala akong karapatan. Naging makasarili po ako. Binaliwala ko po kayo. Ang lahat ng sakripisyo niyo, sinayang ko lang po. Hindi po ako naparito para sa pera o sa bahay, pa. Naparito po ako para humingi ng tawad. Patawad po. Ang bawat salita ni Bianca ay puno ng pagsisisi. Isang pagsisising taos puso. Isang pagsisising ngayon lang narinig ni Goryo. Hindi na rin napigilan ni Goryo ang sariling mga luha. Tinulungan niyang tumayo ang kanyang anak at niyakap ito. Isang yakap na matagal nilang kapwa hinahanap. Pinapatawad kita, anak. Bulong ni Goryo, ang boses ay basag. Matagal na kitang pinatawad. Humiwalay siya sa yakap at hinawakan ang magkabilang pisngi ni Bianca.
Tinitigan niya ito sa mata. Pero kailangan mo munang patawarin ang sarili mo. At higit sa lahat, kailangan mong matutong mabuhay para sa sarili mo. Ang pagmamahal ng isang magulang, laging nandyan. Pero ang pagmamahal na yon ay kailangang suklian ng respeto. Nang hapong yon, ipinagluto ni Goryo ang kanyang anak. Isang simpleng hapunan ng pritong isda at mainit na kanin. Habang kumakain, ikinuwento ni Bianca ang kanyang mga pinagdaanan, ang trabaho sa karinderya, ang pagtalikod ni Marco. Nakinig lang si Goryo, hindi nang husga. Pagkatapos kumain, sabay silang umupo sa dalampasigan. May kaunting pagitan pa rin sa kanila, isang espasyong nagsisimbolo sa bagong hangganan ng kanilang relasyon. Magkatabi silang nanood sa paglubog ng araw. Kailangan ko na pong umalis pa, sabi ni Bianca pagkaraan ng ilang sandali. Saan ka pupunta? Tanong ni Goryo. Babalik po ako sa Maynila. May trabaho po akong kailangang balikan. Magsisimula po ako ulit pa sa sarili kong paraan, sa tamang paraan. Hindi siya pinigilan ni Goryo. Tumango lang ito. Mag-iingat ka at malugod kang tinatanggap dito bilang bisita anumang oras na gusto mo. Naintindihan ni Bianca ang ibig sabihin ng kanyang ama. Hindi na siya pwedeng bumalik bilang isang pabigat. Kailangan niyang bumalik bilang isang anak na may sariling dangal. Nang paalis na si Bianca, muli siyang lumingon. Nakita niya ang kanyang ama na nakatayo pa rin sa dalampasigan, nakatanaw sa payapang dagat. Hindi ito malungkot, hindi ito nag-iisa. Natagpuan na nito ang kanyang kapayapaan. At habang naglalakad siya palayo, dala ang bigat ng kanyang mga pagkakamali, ngunit may bagong pag-asa sa kanyang puso. Alam ni Bianca na balang araw, matatagpuan din niya ang sa kanya. Ang pagmamahal ay nananatili, ngunit ito'y nagbago. Naging mas matatag, naging mas totoo. Isang pagmamahal na natutong magpatawad, ngunit hindi na muling magpapabulag. At dito nagtatapos ang kwento ni Goryo at Bianca. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig sa ating kwento. Bawat minuto na inyong inilaan upang samahan sila sa kanilang paglalakbay ay isang malaking karangalan para sa akin. Habang isinusulat ko ang bawat kabanata, kasama ninyo akong nasaktan para kay Goryo, nainis kay Bianca, at umasa sa isang mapayapang wakas. Ang kanilang kwento ay isang salamin ng maraming pamilya, puno ng pagmamahal, puno ng sakripisyo, ngunit minsan ay puno rin ng mga pagkakamali. Ang kwentong ito ay isang paalala na ang pagmamahal ng isang magulang ay walang hanggan at walang kapantay. Ngunit hindi ito isang lisensya para sila ay kalimutan at abusuhin. Ang tunay na pagmamahal ay may kasamang respeto. Ito rin ay isang kwento ng pagpapatawad, hindi lamang sa pagpapatawad sa mga taong nakasakit sa atin, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa ating mga sarili para sa ating mga pagkukulang. At higit sa lahat, ito ay kwento ng pag-asa, na kahit sa pinakamadilim na unos ng ating buhay, laging may pagkakataong magbago, magsimula muli, at buuin ang mga nasirang tulay. Nais ko pong marinig ang inyong mga saloobin. Ano ang aral na inyong napulot sa kwento ni Goryo at Bianca? Mag-iwan lamang po ng komento sa ibaba. Ang inyong mga boses at karanasan ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento. Maraming salamat po at pagpalain nawa kayo ng pong may kapal.